Magandang hapon, mga mortal. Ha? Baeng, maging alerto ka. Paanong maging alerto, kuya? Nangangatog na nga itong mga tuhod ko. Pinunong mabait, iba ang nararamdaman ko. Ako din, kaibigan. Mukhang may madilim na papalapit sa ating pinangangalagaan. Kami po ba ay maghahanda sa isang gera? Hindi pa natin matutukoy, mga kamandirigma. Ngunit upang sa kaligtasan ng medalyon, maghanda tayo sa paparating na kadiliman. Mahal naming batala, nakarating sa akin ang isang balita. Sinusugod daw po ngayon ang sagradong kuweba ng medalyon. Magmadali ka, Gilas. Puntahan mo ang mga naroon at pangalagaan mo ang medalyon. Bakit naparito kayo sa lupaing ito, mga tambalasang aswang? Duwende, o mas kilala sa ngalang mabait. Ako si Bael, ang general ng Aswang Lupa. Naparito kami dahil sa atas ng aming tatlong hari na kunin ang nasa loob ng kuwebang yan na inyong pinangangalagaan. Tampalasan! Isa ka pang bubwit ka! Batang aswang, bumalik na kayo sa inyong pinanggalingan at kalimutan ang inyong misyon kung ayaw niyong maglaho sa mundong ito ngayong gabing ito! Minamalit mo ba ako, bubwit na duwende? Hindi kita minamalit, batang aswang. Ngunit subukan niyong tumapak pa ng isang hakbang paparoon sa kuweba. Makakaharap niyo ang aming kaibigang si Bungisngis. Nakakatuwang bubwit. Akala mo makakaya ako ng inyong kaibigang si Bungisngis? Pwes, nagkakamali ka! Ha! Nagmamadali ka ata, bubwit. Hayaan mong turuan kitang rumispeto. Kaibigang Bungisngis, turuan mo ng leksyon ang mga pampalasang yan. Sugod, mga aswang lupa! Ha! Rah! Nalintikan. Inubos kagad niya ang kalahating ukbo ng aswang lupa sa isang bigkos lamang. Umuwi ka na, batang bubwit. Kung ayaw mong ikaw na lang ang matira sa hukbo ninyo. Hindi mo pa talaga ako kilala, Bungisngis. Ha! Ginoong Teryo, kunin mo ang medalyon at tanggapin ang pagiging isang tagapagbantay. Ito ang nakatakda sa iyo. Huwag mong talikuran ang mga nangangailangan.
Kuya Teryo, huwag mo ako alalahanin. Diyos ko, narito lang naman ako sa lugar ni Bathala. May tiwala ako sa iyo, kuya. Ngayon, naniniwala na ako sa sinasabi ni Ama. Nung mga bata pa lang tayo. Anak Teryo, Ama? Ano po yun? balang araw, ang mundong ito ay kakailanganin ng isang tulad mo. Ha? Bakit po, Ama? Malalaman mo lang ito sa tamang panahon, Teryo. Basta, lagi ninyong tatandaan, mahal na mahal ko kayong dalawa. At ikaw, Paeng, huwag mong papabayaan ang iyong Kuya Teryo. Balang araw, kakailanganin niya ang tulad mong busilak ang kalooban. Abay, opo, Ama. Masusunod po. Mahal na mahal ko kayong dalawa, mga anak. Bahala na. Lintik, paanong naging ganito kalakas ang batang aswang lupa na ito? Akala ko ba tuturuan mo ko ng leksyon? Tandaan mo, sumusunod lang ako sa utos sa akin. Hindi ko kagustuhan ng saktan ka. Kaya, huwag mo nang subukan tumayo, bungisngis. Pero bata, hindi pwedeng kunin mo ang medalyon. Lalong-lalo na, hindi pa ito tinatangil ng isang dugong tagapagbantay. Dahil kung sakaling kunin mo na ito, malaking sakuna ang magiging dulot sa atin. Ha? Ibig sabihin, hindi pa natatangil ang medalyon. Ngunit ang atas sa amin ay agawin ang medalyon sa tagapagbantay, hindi ang kunin ang medalyon sa pinaglalagakan nito. Ha! Tampalasan kang bubwit ka! Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa aming kaibigang si Buises! Duwende, sagutin mo ang katanungan ko. Tinatangil na ba ng tagapagbantay ang medalyon o hindi pa? Ginoong mabait, tumabi ka! Ha! Tampalasan! At sino kang mortal ka? Ako? Ako si Teryo, ang hinirang na tagapagbantay. Kung ganun, ikaw ang tagapagbantay. Hindi mo makukuha ang medalyon, tampalasang aswang lupa. Hindi ako papayag na makuha mo ito para gamitin sa kasamaan. Teryo, wala kang alam. Ha, wala nga akong alam sa lahat. Pero bilang hinirang na tagapagbantay, gagawin ko ang lahat para maprotektaan ang karamihan laban sa masasamang kagaya mo. Hindi pa ito ang huli nating pagkikita, Teryo. Hindi pa ito ang huli. Atras mga aswang lupa! Hihintayin kita, General ng mga aswang lupa. Ginoong Teryo, malapit na ang takdang oras. Kailangan mo nang tanggapin ang medalyon. Opo, Ginoong mabait. Inaako ko ang responsibilidad na inaatas sa akin bilang isang maging tagapagbantay.
Ayos ka lang, kaibigang bungis-ngis. Ayos lang ako, kaibigang gilas. Ano ang plano ng tatlong haring aswang lupa? Bakit iba ang kanilang pahayag ukol sa misyong ito? General, papaano po tayo babalik sa ating lupain kung malalaman ng tatlong haring nabigo tayo sa ating misyon? Lalong-lalo na nakaharap mo ang tagapagbantay na mortal. Ang daming sadsad. Kaibigang Boysis, turuan mo ng leksyon ang mga pampalasang yan. Sugod mga aswang lupa! Ha! Nalintikan, inubos kagad niya ang kalahating ukbo ng aswang lupa sa isang bigkos lamang. Duwende, sagutin mo ang katanungan ko. Tinatangil na ba ng tagapagbantay ang medalyon o hindi pa? Ginoong mabait, tumabi ka! Ha! Ano ang plano ng tatlong haring aswang lupa? Bakit iba ang kanilang pahayag ukol sa misyong ito? General, papaano po tayo babalik sa ating lupain kung malalaman ng tatlong haring nabigo tayo sa ating misyon? Lalong-lalo na nakaharap mo ang tagapagbantay na mortal. Ang daming sadsad. Mukhang nagtagumpay ang kabutihan. Naway hindi naman ito nahawakan ng mga madidilim na puso, sapagkat kung nagkataon, dilubyo ang aming kakahitnan. Ginoong Teryo, oras na po. Maraming salamat, kaibigang mabait. Ginoong Teryo, kailangan mo lang po idikit ang iyong palad sa medalyon upang maging simbolo ito ng pagtatanggap o iyong tinatanggap ang katungkulan bilang bagong tagapagbantay ng pulong ito. Masusunod, kaibigang gilas. Isang bagong tagapagbantay. Asan ako? At sino ka? Ako? Hindi mo na kailangan malaman pa. Tinatanong kita, sino ka at bakit narito ka sa lugar na ito? O siya, sasagutin ko iyong katanungan. Bagong tagapagbantay. Ang lugar na ito ay ang kawalan. Narito tayo dahil ito ang paglalagakan ng mga tagapagbantay kung sakaling ang kanilang aksyon ay hindi nagustuhan ng mga diwata o bathala. Teka, sino ka ba? Isa ka rin bang tagapagbantay?
Matagal ng panahon. Tama ka. Isa rin akong tagapagbantay. Ngunit sa dahilang hindi nagustuhan ng Bathala ang aking aksyon at hindi niya pinabura ng aking mga plano, ito ang aking kinahatnan. Inilagay nila ako rito sa lugar ng kawalan. Ngunit hindi nila ako naintindihan ang aking proposyon bilang tagapagbantay. Wala saan ang mga sakunang nangyayari ngayon o dilubyo kung nakinig lamang sila sa aking mungkahi. Ibig sabihin, maliban sa pagtatalaga sa ating bilang tagapagbantay, ay may kasunduan din na dapat tuparin na naaayon sa kanilang kagustuhan. Tama ka. Tama ka, Binatilyo. Kung ako sa'yo, hindi ko na tatanggapin ang pagiging tagapagbantay kung ayaw mong sirain ito ang iyong buhay. Sandali lang. Anong ibig mong sabihin? Ano ba ang iyong nagawa? Bakit kanila kinulong sa lugar ng kawalan? Tanungin mo na lang ang Bathalang umuusap sa iyo. Ayoko nang magsayang pa ng laway sa pagpapaliwanag sa mga hunghang na bagong tagapagbantay. Sandali lang, Ginoo. Nais ko tumulong. Kaibigang Gilas, anong nangyayari sa ating tagapagbantay? Hindi ko rin alam, kaibigang mabait. Bago ito sa aking paningin, ngayon ko lang nasilayan ang ganitong pangyayari sa araw ng seremonya para sa pagtanggap ng bagong tagapagbantay. Kinukutuban ako, kaibigang Gilas. Ngunit may isa lamang akong naiisip na kasagutan sa ating katanungan. Tama ka. Hindi kaya... Ako, tutulungan mo. Isa ka lang, Binatilyo. Paano mo ako tutulungan, ha? Nagpapatawa ka ba? Seryoso ako, Ginoo. Nakikita kong sensiridad ka sa iyong nais para maayos ang ating mundong kinagagalawan. Kaya napagpasyahan ko bilang bagong tagapagbantay na tulungan ka. Ngunit nais ko lang masigurado na tutulungan mo ko sa katungkulang ito. Ngayon lang ako natawa ng ganito. Sa tagal ko nang namamalagi sa lugar na ito. Paano mo ako tutulungan, Binatilyo? Ginoo, ayon sa aking pagsasaliksik nang ako'y mapadpad sa sangtuaryo ng mga diwata at Bathala, lubos ang kakayanan o lakas ng kapangyarihan ng panganay na anak ng pangpitong anak ng tagapagbantay. Naalala ko nga ang nasa akda sa pader na iyon. Kung ganun, pagpatuloy mo. Ibig sabihin, maaari kong gawin na palayain ka sa lugar na ito gamit ang kakayanan ko. Ibig sabihin, ikaw ang nasa akdang pangpitong anak na panganay. Tama po kayo, Ginoo. Hindi ko rin matiis na narito ka dahil ayon sa aking nabasa, ang unang tagapagbantay daw na si Isma ay may anak na 2 at ito si Arman at si Pepe. At ang dalawang ito ang pinagsimulan ng pagpasa ng medalyon. At tanging mga kadugo lamang ng unang tagapagbantay ang maaring makahawak o mapasahan ng kapangyarihan ng medalyon. Kaya ibig sabihin, ikaw ay isa sa mga kadugo ko. Marahil ikaw ang aking lolo. Arman at Pepe. Kung ganun, kadugo kita.
Siguro nga ay tama ka. Sa kadahilan ng nakikita ko ang pangangatawang ko sa iyo at layunin, paano nga ba natin sisimulan ang pagplanong pagdaya ko dito sa masalumuot na lugar na ito? Hindi na po natin kailangan magantay pa ng matagal. Nabasa ko naman po ang mga nasa libro ng unang tagapagbantay na ginagamit ngayon ng mga aklas ng albularyo. Alam ko rin po ang bawat pahina ng dasal o usal sa mga gantong aktibo. Ang aklat ng unang tagapagbantay na si Isma. Buhay pa pala ito. Opo, at nasa pangangalaga ito ng mga magigiting na aklas ng albularyo upang hindi ito mahawakan ng masasamang budhi sa mundong ito. Kung ganon, ano pang hinihintay natin, Binatilyo? Simulan na natin ang saya! Kaibigang Gilas, magmadali ka. Alisin mo ang kamay ni Ginoong Teryo sa medalyon bago pa mahuli ang lahat. Masusunod aking kaibigan. Gamitin mo ang buong lakas mo, kaibigan. Ginagawa ko na, kaibigang mabait. Ngunit sobrang tindi ng pwersang bumabalot sa medalyon. Hindi kaya ng katulad kong tikbalang lang ang ganitong pwersa. Unang usal, Lux et Tenebris, da potestatem. Nararamdaman ko na. Ante, mi finita est. Pangalawang usal, Benedictio Dei, nunc tenis, ut creatur in melux ethereum et illustrato tibi. Benedictio Dei, nunc tenis. Sa wakas, makakalaya na ako sa lugar na ito. Et illustrato TV. Kaibigang mabait, ikinalulungkot ko. Ito na ang simula ng sakuna. Magsilikas kayo, mga kamandirigma. Kami na ang bahala dito. Ang presensyang yun. Anong nangyayari? Diyos ko, kuya. Asan ka na? Anong nangyayari? Diyos ko, anong dilubyo ang paparating? Ay, gabayan niyo po kami kahit taas-taasan. Sa wakas, nakalaya na akong muli. Ginoong Gilas, si Teryo. Ano nangyari? Ginoong Gilas? Hindi rin namin alam, Ginoong Teryo. Ginoong Teryo, may magandang balita at may pangit na balita ang nangyari. Una sa lahat, tinanggap ka na ng medalyon bilang maging bagong tagapagbantay. At ikaw na ang magiging tagapagtanggol ng lahat. Ngunit, Ano, Ginoong mabait? ikinalulugod ko. Pero, may isang madilim na nilalang ang nakalabas kasama ng iyong espiritu sa dimensyon ng medalyon. Isang madilim na nilalang? Teka, Ginoong mabait.
may nais nga pala po akong ihayag sa inyo. Ano ang iyong nais ihayag, Ginoong Teryo? Kanina po kasi, nung ako ay humahawak sa medalyon, bigla po ako nakaramdam ng kakaiba at bigla na lamang po ako napunta sa hindi ko mawaring lugar. Isang lugar na walang katapusan. Isang lugar na walang katapusan? Opo. Isa pa, may isang personalidad po ang tila ay nakakulong doon. Ang pagkakatanda ko, isa rin po siyang tagapagbantay. At ang ngalan niya ay Isma. Anong sinabi mo? Isma? Opo, Ginong Mabait. Isma nga po ang pangalan niya. Napansin ko din na kaparehas kami ng hangarin. Ngunit parang may nagkulong sa kanya sa lugar na iyon. Kaya ginamit ko ang iba kong nalalamang usal at ang mga nabasa kong usal sa lugar o tirahan ng Bathala upang maalis siya sa pagkakakulong sa lugar ng kawalan. Ginoong Teryo, tama ka. Isa rin siyang tagapagbantay. Pero nagkakamali ka sa puntong kaparehas mo ng hangarin. Dahil ang pinakawalan mo ay ang pinakaunang tagapagbantay na si Isma at ang lumikha ng libro ng unang tagapagbantay. Huwag mo sabihin, siya ang unang tagapagbantay na tumapos ng mga lahi ng aswang at elemental. Tama ka, Ginoong Gilas. Siya nga ang lumubag at gumawa ng kasalanan sa lahat ng tagapagbantay na henerasyon. Pero iba ang naramdaman ko. Iba yung naramdaman ko nung kausap ko siya, Ginoong Mabait. Bukal ang kanyang kalooban. Kaya ako siya tinulungan. Ginoong Teryo, isa yon sa kanyang mga kakayahan at katangian. Ginoong Teryo, kaya niyang kontrolin ang mga damdamin ng mga elemental at mortal upang hindi siya paghinalaan sa kanyang maitim na balak. Kagaya na lamang ng mga nagtiwala sa kanya at pinaikot niya lamang. Ayon din sa aking mga nabasa ukol sa unang tagapagbantay na siya ang kumitil sa kanyang sariling ama at isinabay niya ang ibang lahi ng aswang, gayon din ang iba pang hukbo at buong angkan ng mga elemental. Kaya ganun na lang ang pagkaluksa ng mga iba't ibang lahi na nakatira dito sa ating relihiyon. Pero mas mabuti pa, pumaroon tayo sa ating Bathala upang malaman ang katotohanan sa lahat, dahil siya mismo ang nagbigay ng kakayanan upang makulong ang unang tagapagbantay sa lugar ng kawalan. Araw, Diyos ko, anong nangyayari aming Bathala? Huwag kang mabahala, Paing. Ang lahat ay magiging maayos at nakaayon sa plano. Araw, Diyos ko, aming mahal na ama, anong nangyayari? Maliwanag na gabi, aming Bathala. Isma, ngunit papaanong? Nagulat ka ba? At muli mo akong nasilayan. Ang una mong biniyayaan ng makapangyarihang medalyon
Ngunit, papaanong sa sandali lang, hindi maaari to. Si Teryo ang nagpakawala sa iyo sa lugar ng kawalan. Ang binatilyong iyon, napakadaling paikutin ng damdamin. Napakalambot ng puso. Baguhan pa sa larangang ito. Nagsisisi ka ba? At siya ang pinili mong humanay sa bilang ng mga tagapagbantay na pinipili mo? Hindi. Hindi ako nagsisisi sa pagpili sa binatilyong si Teryo. Sa iyo, ako nagsisisi. Dahil sa iyo, ang pinagmulan at dugo mo ang pumapaikot sa hanay ng paparating na bagong tagapagbantay. Ang dilim ng budhi mo at ang pagkawala ng pagmamahal sa lahat ng nilikha ang sumisira sa balanse at sa lakas ng medalyon at lalong-lalo na ang pagkakaisa ng mga nilikha dito sa mundong ito. Hanggang ngayon ay isa ka pa rin, payaso. Aming bathala. Tandaan mo, kung hindi dahil sa akin, hindi magiging individual ang lahat ng lahi at hindi mababalanse ang paghahasik ng lagim ng mga lahi ng aswang. Hindi ba dapat magpasalamat ka sa akin? Hindi ba? Matagal na ako nagpasalamat sa lahat ng tinulong mo upang maging maayos ang ating mundong kinagagalawan. Subalit, naalala mo ba kung sino ang may gawa kung bakit nakulong ka sa lugar ng kawalan? Mukhang nakalimutan mo na nga. Ang dalawa mong minamahal na anak na si Arman at Pepe. Sila ang gumawa ng usal upang maikulong ka sa lugar ng kawalan. Anong nangyayari? Nalintikan na. Paeng. Tirahan ng bathala. Dalian natin gilas. Kahit ang bathala ay walang puwang sa mundong ito, hindi nyo mapipigilan ang galit ko. At sino ka naman, Binatilyo? Wala po. Lumot po ako. Lumot lang po ako dito. Lumot na nagsasalita. Huwag ka mag-alala. Hindi kita sasaktan. Sabihin mo lang sa akin, asan naroroon ang ibang lahi ng aswang? Nako po. Diyos ko, Ginoo. Hindi ko po alam eh. At takot ako sa aswang. Isa ka rin palang patapong nilalang. Hindi ka nararapat sa mundong ito. May araw ka rin
Patapong nilang. Ay, ano, Diyos ko, akala ko matitigok na ako. Ay. Bathala. Paeng, okay ka lang? Aming batala. Anong nangyari? May isang lalaki ang pumarito at biglang sinalakay si Bathala. Hindi ko maintindihan ang pinagtatalunan nila pero napakalakas ng lalaking yun. At isa pa sa mga narinig ko tagapagbantay din daw ito. At unang tagapagbantay. Tama ba? Ang sakit. Ha? Asan ako? Tagapagbantay, ikaw ang lakas ng bayan, Teryo. Sa bawat laban, di magpapaalipin. Laban sa aswang at mga demonyo at elemento. Si Teryo ang pag-asa at gabay mo. Unang tagapagbantay. Hindi kaya. Si Isma. Si Isma ba ang pumaroon dito? Kasalanan ko ito. Kasalanan ko ito, Ginoong mabait at gilas. Kung hindi ako naloko ng demonyong iyon, hindi ito mangyayari sa ating bathala. Hindi mo ito kasalanan, Ginoong Teryo. Sadya lamang mapagpanggap at mapusok ang Isma na iyon. Sa totoo lang, simula pa lang na siya ang unang tinilagang tagapagbantay, ay wala na akong tiwala sa kanya. Ginoong Teryo, marami ang nangyari. Gayon din, Gilas. Hindi rin natin alam ang punot dulo ng kung ano ang mga nangyayari ngayon. At kung ano ang punot dulo kung bakit nagkakaroon ang dating tagapagbantay na si Isma. Mawalang galang na, Ginoong mabait. Nararamdaman mo po ba ang presensya ni Isma? Paumanhin aming tagapagbantay. Subalit, kahit sinong nilalang ang narito ay hindi malalaman kung nasaan kayong mga tagapagbantay. Subalit, hindi dapat kayo makumpiyansa sa mga sumusunod na pinabalak ng dating tagapagbantay na si Ginoong Isma. Dahil kitang-kita naman natin ang kanyang kayang gawin. Kung ganon, maaari mo bang masabihan ng ibang lahi na mag-ingat na lamang? Dahil hindi biro ang ating kinakaharap ngayon. Masusunod po aming tagapagbantay. Gayon din po ako, aming tagapagbantay. Tutulong na rin po ako upang mapabilis ang pagbigay ng impormasyon sa lahat ng lahi upang makaiwas na rin ang ibang lahi sa paparating na sakuna. Maraming salamat, aking mga kaibigan. Naway wala naman sanang mangyaring masama. Kuya Teryo, magiging maayos pa ba ang lahat? Sa tingin ko, magiging maayos naman ang lahat, Paeng. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat para maging maayos muli ang ating pulo. Lalo na't ako na ang hinirang na tagapagbantay. Gayon din ang maraming umaasa sa akin. Sa totoo lang, Kuya Teryo, nag-aalala ako sa ating lolo. Baka kasi, Diyos ko, wag naman sana. Pero baka nasa delikadong sitwasyon ng ating lolo. Tama ka. Marahil kailangan muna nating bumalik sa ating baryo upang malaman kung ano na ang kalagayan doon. Lalong-lalo na, baka napano na rin ang ating lolo sa pag-aalala kung nasaan tayo napunta. Tama ka, Kuya Teryo. Pero, papaano si Bathala? Tama ka. Ginoong mabait, maaari bang tawagin natin ang ibang diwata upang sila muna ang magbantay sa ating bathala?
Masusunod po aming tagapagbantay. Pero huwag ho kayo mag-alala dahil nararamdaman ko na po na paparoon na rin ho dito si Diwata Mayari sa lugar ng ating bathala. Mukhang naramdaman niya rin ang naging digmaan dito sa templo, kaya siguro ay paparoon na siya rito. Mabuting balita. Salamat naman. Mauuna na muna kami ng aking kapatid. Kailangan na muna namin bumalik sa aming baryo upang masigurado din ang mga kaligtasan ng mga taga rito. Mag-iingat po kayo, aming tagapagbantay. Kayo rin, Ginoong Gilas at mabait. Mag-ingat ho kayo. Nagpasya Senaterio at Paeng na bumalik muna sa kanilang baryo upang malaman ang kalagayan ng kanilang lolo na si Lolo Bal. Samantala, nagsisimula na rin sina Gilas at mabait sa pagbigay ng impormasyon sa lahat ng lahi patungkol sa muling pagbabalik ng unang tagapagbantay na si Isma. Ngunit may isang lahi ang hindi natuwa nang marinig ito. Ulitin mo nga ang iyong niyag. Tikba lang. Paumanhin sa aking pagpunta rito sa inyong kaharian. Subalit, nais ko lang kayo bigyan ng impormasyon para sa inyong kaligtasan. Kaligtasan? Ngayon ko lang narinig ang isang tikbalang na may pag-aalala sa aming mga aswang. Paumanhin, pero maaari bang tama muna ang alitan sa ating mga lahi? Narito ako dahil gusto ko kayong bigyan ng impormasyon na ang unang tagapagbantay na si Isma ay muli nang bumalik at nakawala sa lugar ng kawalan. Si Isma? Ngunit papaano? Nagbalik na pala ang hampas lupang yun. Maaari bang makiisa muna ang inyong lahi sa aming bilang sa paghahanda laban sa kanya? Kahit para sa ating bathala na lamang, Habel. Bathala? Ano naman ang ginagawa ng bathala ngayon sa oras na ito at sitwasyon? Dapat siya muna o siya mismo ang umugis sa hampas lupang si Isma? Ang ating bathala. Ngayon ay wala pang malay, Habel. Anong sinasabi mo? Kaibangan? Paano walang malay ang ating bathala? Alam kong hindi ka maniniwala, Habel. Hari ng mga aswang. Ngunit bago pa kami makarating sa templo ng bathala, dali-dali na palang pumaroon at sinugod ni Isma ang bathala. At mukhang sa di inaasahan, sa loob ng ilang dekada at henerasyon, sobrang lakas na ni Isma na pati ang ating bathala ay walang nagawa. Kung totoo ang sinasabi mo sa akin, harapan, hindi lang dating Isma ang ating nakakaharap o makakaharap sa kasalukuyan, kundi ang anak na ng pinakamalakas na itim na elemento. Dapat nga natin paghandaan ang bagay na ito. Hindi biro ang ating kakaharapin, Gilas. Maaasahan mo ang hukbo at lahi namin na tutulong sa inyo. Ngunit sa pagkakataong ito lamang, Gilas, nagkakaintindihan ba tayo? Nagkakaintindihan tayo, Habel.
Lolo Bal, nasan po kayo? Teryo! Nako! Apo! Mabuti naman at nakauwi na kayo. Ilang linggo na kayong nawawala. Akala ko ay nasaan na kayo. Linggo? Pero... Ha? Hindi kaya magkaiba ang takbo ng oras at lugar natin at sa lugar ng Bathala, kuya? Ano? Anong pinagsasabi nyo? Lugar ng Bathala? Apo? Hindi naman ako nagkulang. Ano bang nangyayari sa inyo? Shh! Lolo Bal, chill lang. Diyos ko, tama po kayo ng pagkakarinig, Lolo. Nanggaling po kami sa templo ng ating Bathala. Opo, Lolo Bal. Kaya rin po kami bumalik dahil napaisip po kami na baka kung anong nangyari na sa inyo dito sa mundo natin. Ha? Ano kanyo? Sandali lang, hindi ko maintindihan mga apo. Huminahon po muna kayo, Lolo Bal. Ang mahalaga, hindi po kayo nadamay sa kung anong sakuna ang nangyayari. Tumpak, Lolo Bal. Dahil kung masisilayan nyo lang sa mismong mga mata nyo kung ano ang nangyari. Diyos ko. Diyos ko, baka mas mapanot ka pa sa kinauupuan mo. Sandali lang mga apo. Ano ba talaga ang nangyari? Ganito po ang nangyari, Lolo. Napakalaking pagkakamali ko po. Itinalaga po akong bagong tagapagbantay. Ngunit hindi ko alam bakit hindi ako napunta sa lugar ng mga espiritual ng mga nakaraang tagapagbantay. Bagkus, napunta ako sa lugar ng kawalan at naroroon nakakulong ang unang tagapagbantay na si Isma. Sandali lang. Tama ba ako ng pagkakarinig? Isma? Tama ba? Isma ang inyong sinabi. Ang umulat ng libro ng aklas ng albularyo. Tama po kayo, Lolo Bal. Huli ko na rin po napagtanto. Hindi ko rin alam na maitim pala ang budhi nito. Salungat sa ating mga nalalaman tungkol sa kanyang mga ulat sa libro. Paumanhin, Apo. Mukhang nagkakamali ka, Teryo. Napakamabuting tao nito. Inalagaan niya ang mga mortal at ibang mga elemento nung ito ay nabubuhay pa lamang. Subalit, bigla na lang dumating ang punto na bigla na lamang siyang naglaho na kahit sino ay walang nakakaalam. Ayun rin po ang aking pagkakakilala sa kanya, Lolo. Pero ayon sa aking mga nalaman at natuklasan, ang ating hinahangaang si Isma ay may maitim palang plano. Opo, iniingatan tayo ni Isma nung ito ay nasa termino pa bilang isang tagapagbantay. Pero nais pala niyang lipunin at ubusin ang lahi ng mga aswang. Ultimo mga sanggol, Lolo, ng mga aswang ay nililipon nito. May buhay rin naman sila, Lolo. Kahit mga aswang sila, kahit marahas sila sa kanilang paraan, ay may buhay rin po silang iniingatan. Ang mabuti at dapat na ginagawa ay mapagkasunduan at mapag-usapan ng maayos. Hindi natin kailangan gamitin at ilagay sa marahas ang ating katungkulan na ibinigay. Tama ka sa iyong sinasabi, Apo. Pero, paumanhin, hindi ako naniniwala na si Isma ay isang maduming tao. Paumanhin, ngunit kailangan ko ng matulog at magpahinga, Apo. Pero sandali lang, Lolo. Kuya, hayaan mo muna si Lolo. Masyado nang maraming nangyari. Tanging panahon na lang ang makakaalam ng katotohanan.
dahil sa pag-uusap ng magkapatid at ng kanyang lolo na si Lolo Bal. Nakaramdam ng kalungkutan si Teryo ng mga oras na ito. Gusto niyang ihayag ang katotohanan, ngunit nananatili ang pananaw ng kanyang lolo at tiwala sa unang tagapagbantay na si Isma. Samantala, habang nasa baryo sina Paeng at Teryo, kabigla-bigla namang may dilubyo ang nangyayari sa lugar ng mga aswang. Abel, mukhang nagkita muli tayo. Ginoong Isma, tumigil na po kayo. Hindi nyo dapat gamitin ang inyong kamay para sa magiging kaayusan ng ating mundo. Tumahimik ka, Gilas. Pinag-uusapan ka pa lang namin hampas lupa. At tama nga, narito ka na nga muli. Kamusta ang pananalagi sa lugar ng kawalan? Alam kong isa ka sa mga naglason sa utak ng dalawa kong anak, Abel. Isa ka sa mga nagsabing ilagay ako sa lugar ng kawalan. Kagaya ka pa rin talaga ng dati, ha? Hampas lupa, Isma. Mapanghusga. Hindi ko alam at ngayon ko lang nalaman na ang dalawa mong anak pala ang mismong nagdesisyon na ilagay ka sa lugar ng kawalan. Sa totoo lang, hindi na bago sa akin na malaman na ang iyong dalawang anak ang nagkulong sa iyo sa lugar ng kawalan. Sinisigurado ko na itong gabing ito ang huli mong hininga dahil bukas na bukas ay paglalamayan ka na, Abel. Teka Bora, asa na ba ako? Kung saan ang sinaad ni Ina. Bakit parang nasa gitna ako ng bundok at napapalibutan ng kagubatan? Aba, ewan ko. Subukan mo kayang magtanong sa mga nariyan. Sino naman tatanungin ko? Nandito nga ako 'di ba sa gitna ng kagubatan? Ha? Ano yun? Ang baho! Amoy putok! Tapos masulasok! May nagsisiga ba? Tingnan mo, baka may mga lokal dyan. Huwag ka lang magpapalata na hindi ka sa panahon na yan. Pare, gusto mo Yossi? Kaya pala, amoy putok at masulasok. Ikaw pala yung naaamoy ko. Nagsisigarilyo ka dyan. Ayoko, masama yan. Yan ang turo sa akin ni Lolo Paeng. Radyos ko. Mainit pero masarap magkape habang nagsisigarilyo. Ayan lang ba ang kaya ng hari at pinuno ng mga aswang? Gilas, tawagin mo na ang ibang lahi. Ako na muna ang bahala sa hampas lupang si Isma. Nakakasigurado ka ba, Abel? Nakakasigurado ako. Handa akong ibuwis ang aking buhay para sa aking lahi, Gilas. Bibilisan ko, Abel.
Mabait, puntahan mo ang tagapagbantay sa kanilang mundo at sunduin dahil nasa lugar na ng mga aswang si Isma. Ha? Makakasunod, kaibigang Gilas. Mag-ingat ka. Kung maaari lang, bilisan nyo dahil baka hindi nyo naabot ang buhay ang mga naroon sa lugar ng mga aswang. Sobrang lakas ni Isma. Kahit ako, aminado ako, hindi ko kayang nag-iisa. Pero si Abel, handang bigyan tayo ng oras para malipon ang hukbo. Huwag kang mag-alala, kaibigang Gilas. Sasabihan ko din ang ibang kamandirigmang duwende na pumaroon at sabihan ang iba pang lahi. Maraming salamat, kaibigang mabait. Sa tingin mo, Paeng, magiging maayos kaya ang mga susunod na panahon? Abay, syempre kuya. Ikaw ang tagapagbantay eh. At saka, kilalang kilala kita. Kayang-kaya mo yan. Yang katungkulan na yan, hindi ibibigay sa'yo kung hindi mo kaya. Lubos ang tiwala ko sa'yo, kuya eh. Hindi ko rin sigurado, Paeng, kung kakayanin kong harapin si Isma. Lalong-lalo na kung ganun siya kalakas. Ayon sa mga kwento-kwento mo sa akin, ni kahit ang bathala, walang nagawa. Paano pa kaya ako, Paeng? Alam naman natin na mortal lamang ako at biniyayaan lamang ng kapangyarihan na galing pa sa bathala. Tama na ang pagdududa sa iyong katangian, tagapagbantay. May mas importante pa tayong gagawin. Sumugod si Isma sa lahi ng mga aswang at kinakailangan karoon upang pigilan at gampanan ang iyong katungkulan. Sandali lang. Sigurado ka bang kaya kong gampanan ito, Ginoong mabait? Kuya, magtiwala ka lang sa sarili mo. Tama ang iyong bigkis, aming tagapagbantay. Hindi sa iyo pagkakaloob ang pagiging tagapagbantay kung hindi mo kaya ang tungkulin na yan. Kaya't huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa o sayangin ang oras na ito. Mas mabuti nang sumama na kayo sa akin paparoon mismo sa lugar ng mga aswang. Dahil kailangan na ni Abel ang iyong tulong, aming tagapagbantay. Sama ka ba, Paeng? Abay, siyempre naman, kuya. Wala kang lakas kung wala ang gwapo mong kapatid. Umawa kayo sa akin at tayo ay aalis na. Sigurado ka bang tamang napuntahan ko, Bora? Wala naman akong naaaninag. Ayon sa aking napagtanikala, yung lugar mong mismo ang dapat mong pwesto. O siya. Basta dito lang ako at maghihintay ng mga mangyayari. Ano pa nga ba? Ano yung hawak-hawak mo, Ginoo? Parang sarap hit-hitin. Sige. Subukan mo. Lagay mo bibig mo dyan sa dulo. Tapos pipisilin ko ang gatilyo. Sige. Uy. Teka, biro lang. Ito naman, naniniwala agad. Asan na ba ang mga yon? Nakakamangha. Kaya mong tumagal. Kahit kitang-kita naman sa iyo na hirap ka na, Abel. May isa pa akong kamay at braso. Kaya ko pang lumaban sa iyo, Isma. Ama, huwag na lang po.
Huwag na lang po kayo lumaban. Halina na po sa loob ng kuweba, Ama. Pumasok ka sa loob, Rasimo. David, ang kapatid mo. Ipasok mo sa loob. Dalian nyo. Napaka-maalagang ama mo pala. Hindi ko alam na may puso din pala ang mga tulad mong tampalasan at basura sa mundo. Ikaw ang basura dito sa mundong ating kinatatayuan, Isma. Ikaw ang dapat mawala. Ako, basura. Nakakatawa ka. Isma, hindi pa tayo tapos. Binatilyo. Yeah! Hindi ka nararapat sa mundong ito. Kaya dapat ay ibalik ka sa lugar ng kawalan na, Isma. Sa tingin mo, mapipigilan mo pa ako, Binatilyo? Bora, may nasisilayan na ako. May isang argumento mula sa lahi ng aswang. At teka, si Lolo Teryo ba yun? Pero bakit binatilyo siya? At kontra kay Isma? Mag-iingat ka, Arnel. Dapat walang makaalam na nariyan ka sa panahon na yan. Dahil masisira ang balanse. Tanging tayo lang dapat ang nakakaalam nito na mayroong kakayanan na pumasa ng panahon at oras. Naintindihan ko. Pero bakit dito ko dinala? Ibig sabihin ba may mali sa panahong ito na nangyari sa nakaraan? Maaari. Kaya maghintay pa tayo at alamin muna ang sitwasyon. Okay. Naintindihan ko, Bora. Ikaw ba ang tagapagbantay? Teryo? Ako nga po, Ginoo. Kaya ko ba? Kaya ko ba lumaban? Naintindihan ko po ang iyong dignidad na protektahan ang iyong lahi. Pero sa tingin ko ay ako na po ang bahala. Isipin mo na lang din po ang iyong dalawang anak na nag-aantay sa iyo sa loob ng kuweba. Kaya ko ba? Kaya ko ba, Teryo? Sumunod ka na lang, Habel. Kung gusto mo pang mabuhay at makasama ang iyong anak. Isa kang mahinang nilalang. Isma. Hindi mahina ang tulad ni Ginoong Habel. Ikaw ang mahina. Simulat sa pool, wala kang puso. Isa yan sa kahinaan ng isang tulad mo. Ang hindi makaunawa sa lahat ng aspeto. Kahinaan? Sa tingin mo ba, may kahinaan ng isang tulad ko, Binatilyo? Ama! Teka, Ginoong Habel. Teryo, gampanan mo ang pagiging tagapagbantay gamit ang puso at pangako mo. Mahalin mo ang lahi namin tulad ng sa inyo. Ikaw na ang bahala sa mga anak ko. Ginoong Habel. Masusunod po, Ginoong Habel. Saka talagang tanga, Habel. Tampalasan!
Bora, hindi ito kakayanin ni Lolo Teryo. Action na ba ako? Sandali lang. Huwag kang magpadala sa iyong emosyon. May misyon tayo. Hindi natin hawak ang panahon. Tanging tagapag-ayos lang tayo ng panahon at oras. Pero, paano kung mapahamak si Lolo? Basta Arnel, tanging mata ng panahon na lang ang magsasaad kung gagalaw na tayo para hindi natin magalaw ang balanse ng panahon na ito. Punyeta! Lolo, kayanin mo yan. May tiwala ako sa iyo, Lolo. Arnel, nagbigay na ng basbas ang mata. Okay, Bora. Buleto, bonitatis. Anong nangyari? Kuya, abay napaslang mo si Isma, kuya. Tinamaan ba, Arnel? Sa tingin ko, tinamaan ko, Bora. Tapos na ang misyon. Arnel, kailangan mo nang bumalik bago ka pa maipit sa panahon na yan. Sige. Oh, paring kapre. Tigilan mo na yan. Kakayosi mo ha. Hanggang sa muli. Paalam. Tagapagbantay. Tama nga. Ikaw nga ang makakatalo kay Isma. Tumpak, Gilas. Ito ang kapangyarihan ng tagapagbantay. Sandali lang. Si Abel. Nakikiramay ako. Paumanin, hindi ko nasalba ang ama mo. Ginoong Teryo, nasa kariyan na po ba ng mga pamanaw ang aking ama? Oo. Isa siyang mabuting ama. Dapat mo siyang ipagmalaki. Papaano na po ang aming lahi, Ginoo? Hayaan mo. Gagawin ko ang aking makakaya para alalayan ka. At ang inyong lahi, makakaasa ka sa akin, David. Sa tingin nyo, kaya ako paslangin. Alam ko at alam mo, Teryo, ang totoong nangyari. Hindi pa ito ang huli. Babalik ako at mag-haasik nung lagim. Iba talaga ang masamang damo. Hindi basta-basta napupuksa. Hayaan mo na, Ginoong mabait. Paghahandaan natin ang muli niyang pagbabalik at pag-atake sa ating mga nagkakaisang lahi. Muling nasagawa ang maayos at balanseng pamumuhay. Napigilan ng pag-atake ni Isma at muling nagtagumpay ang tagapagbantay. Subalit, hanggang kailan? Mabangis ito. Handa ka na ba? Let's go. Let's go. Atas ng langit, kalmadong matino, hindi pang karaniwan ng bangis. Matandang bata, kilala siya sa baryo. Para sa demonyo, mas kilala siya
Hello mga kamandirigma, maraming salamat po pala sa lahat ng sumuporta sa Loloterio The Beginning of Adventure Episode 1, 2, 3 hanggang 10. Maraming salamat po sa inyo mga kamandirigma. And also, alam ko po na tuwan-tuwa po ang aking misis sa kung ano yung mga narating ho nating lahat para dito sa ating tahanan. At dahil po sa suporta nyo at pagtangkilik sa aking mga pinapalabas at ginagawang mga series at mga telegrama, lubos po ako nagpapasalamat at gayon din po ang aking misis kahit siya po ay nasa langit na. Alam ko po na masayang-masaya ho siya na nakasama ho namin kayo, bagamat wala na ho yung kanyang channel dahil nahack, pero sa tingin ko po kahit ganun pa man po tuwan-tuwa po ang aking misis. So sa mga nagtatanong naman po kung meron pa po bang karugtong ang episode 10, wag ho kayong mag-alala dahil patuloy pa rin po ito hanggang katulad ng sinabi ko, hanggang episode 30 po ang season 1 ng Terror The Beginning of Adventure. Gayun din po ang season 2 kung kakayanin ko pa po, pero sa tingin ko kakayanin ko yan para sa inyo mga kamandirigma. So ngayong paparating na June, meron po tayong kakulab sa episode 2 ng Loloterio The Resurrection. Bale, ipopost ko na lang po yung hint ngayong June 1, sakto sa mansari namin ng aking misis, para malaman nyo kung sino yung makakakulab po natin at makakasama ni Loloterio. So, lubos po ako nagpapasalamat sa inyo mga kamandirigma. Ang resulta po pala ng raffle natin sa merch, t-shirt, ipopost ko po dito sa ating post section. Ipopost ko po siya dito. Gayun din po sa ating Facebook page. So, yun mga kamandirigma, sa mga hindi po pala naka-follow sa ating Facebook page, sana po ay suportahan nyo rin po ito. Same name din po ng ating YouTube channel mga kamandirigma. So, ayun. Maraming salamat po. And happy 86,000 subscriber. Happy 86 kamandirigma. Maraming salamat po mga kamandirigma. Shoutout na po tayo. Shoutout kay Excel Reyes, PJ Abata, Aya Stories, Akia Sara, Missy Stories, Rezalyn Constantino, Rubilin Rose, Chris Tragico, Judith Fable, Ryan Humento, Romalyn Arizala, RRA F1, Ian Latoza, Judivina Orival, Agustin D. Montaño, Cecil T, Cathy Sinadhan, Agimat ng Mangyan, Erlod Kailan, Zaimit Sama, Ryan Montejo, Sheila May, Celia Beb, Jade Handsome, Ray Chavez, Hiwaga, Karuzawa, John Kenneth Baligat, Rodelyn De Guzman, Leah Daubi, Jenarin Estrella, Jobert Cabales, Lian Timon, Curti, Alex Pidok, Lovely Muhe, Manuel Dorado, Karen Zorizo, Jan Luister Jumamoy, Gian Murado, Arjen Puno, Christoph Mergio, Loreto Danyoso, Yetalian Salinas, at Gilbert. Maraming salamat po ulit mga kamandirigma sa walang sawang pagsuporta. Huwag nyo ho sana kalimutan mag-like, comment, share, at subscribe. Maaari nyo rin po i-comment sa ating comment section ang inyong mga teorya na papalabas o paparating ngayon sa palabas na Terror The Beginning of Adventures Episode 11. So ayun mga kamandirigma, maraming salamat po. See ya on the next episode. Atas ng langit, kanadong matino, hindi pang karaniwan ng bangis. Matandang bata, kilala siya sa baryo. Para sa demonyo, mas kilala siya sa pangalan na Terio. Albularyo, hindi natitibod, walang kasamaan na hindi
naman sabayin niyo ko. Dinig ko ang musika, katulad ng pag-asa na minimiti ng mga humihingi ng kapayapaan. Mga nang-aalas ka dahil siya ay binata. Hindi mo kilala ang taga niyang antas, baka mapahiya at mapagay tumahimik ka. Dahil ang bangis misteryo, kahit na sino bigla na lang bumatapa. Oh, pahiya. Oh, ang tamis ng tagumpay kay Teryo ay nakasalalay. Hawak kamay sabay na tumatakbo. Ang bangis ng kapayapaan ay kanyang nasa kamay. Kilala siya sa baryo. Para sa demonyo, mas kilala siya sa pangalan na Teryo. Isa pa, ready? Let's go! Dinig ko ang musika, katulad ng pag-asa na minimiti ng mga humihingi ng kapayapaan. Mga nang-aalas ka dahil siya ay binata. Hindi mo kilala ang taga niyang antas, baka mapahiya at mapagay tumahimik ka. Dahil ang bangis ni Teryo, kahit na sino bigla na lang bumatapa. Oh, pahiya. Oh, ang tamis ng tagumpay kay Teryo ay nakasalalay. Hawak kamay sabay na tumatakbo.